Andrea Almonte, El Greco's Empire Series 32. Travis and Casey. Be my love. Everything she did it for love. Yun ang paniwala ni Casey nang pikit mata niyang ipagkaloob kay Travis ang sarili kapalit ng pagpapalaya nito sa kasintahang si Alex. But what she did for love ay wala palang halaga dahil may ibang mahal si Alex. Mabuti na lang, ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Travis ay may kapalit, ang pag-ibig nito. Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Casey, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal kita, pero hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Hindi ko kukunin ang bagay na iyon kapalit sa pagpapalaya ko kay Alex. Pwede ko naman siyang... Shh! Natatawang muli niyang iniharang ang isang daliri sa mga labi nito. Yung pakiramdam na tila lumulutang sa ere ay damang-dama niya. Kaakibat niyon ay mainit na nagmumula sa kaibuturang bahagi ng kanyang pagkatao. Basta halikan mo ko. Kapag hindi mo nagustuhan, itulak mo ko palayo. Casey, hindi naman kita kayang itulak. Ngunit siya na ang kusang naglapat ng malabi sa mga labi nito. Gulat na napaiktad ang binata sa ilang saglit ay hindi agad ito nakakilos. Ngunit tuluyan ng nilamon ng alak ang natitira pang hiya kay Casey. Gusto niyang angkinin siya ni Travis. Gusto niyang matapos na ang lahat. Iyon lang ang nagtutumining sa kanyang diwa habang maharot na tinutudyo ng mga labi niya ang mga labi nito. Kay dali niyang natuto. Nakatatak na sa isip niya ang mga eksenang iyon na napanood niya sa TV. Kay dali naman palang gayahin, lalo na at masarap sa pakiramdam ang idinudulot niyon sa kanya. At lalaki lang si Travis, lalaking noon pa nababaliw kay Casey. Nagsimulang kumilos ang kamay nito upang iyakap sa katawan ng dalaga. Saka sumalubong ang malabi sa mga labi niya. Tuluyang napapikit si Casey. Hindi lang dahil nagsisimula ng umikot ang kanyang paningin dahil sa isang kupit ang alak na nainom, kundi dahil nagugustuhan niya ang pakiramdam na magkalapat ang mga labi nila. Lalo na ang init na nadarama mula sa katawan nitong nakalapat na rin sa katawan niya. Travis, bulong ng kanyang puso. Naramdaman niyang naging mapusok na ang binata sa paghalik sa kanya. But who cares? Gusto niya iyon. Maya-maya pa naramdaman ni Casey ang tuluyang paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Kasunod niyon ay dumagan ang buong bigat nito sa katawan niya. Casey, anas ni Travis nang iwanan ang mga labi ng dalaga at saglit na mastan ang kanyang mukha. Travis, daing niya. Paano ay may bumulwak na pagtuto sa kanyang dibdib dahil sa paghinto nito sa paghalik sa kanyang mga labi. Halikan mo pa ako. Gusto ko ang halik mo. Anas niya na parang wala ng kontrol sa sariling salita. I love you. Muling anas ng binata. Saka nagsimulang gumapang pababa ang mga labi nito sa kanyang leeg. Be my love, Casey. Oh, napadaing siya. Kasunod niyon ay napahawak siya sa ulo nito na nagsimulang bumaba habang ang mga labi nito ay gumagawa ng sariling landas sa kanyang balat. Casey, ayokong gawin ito. Pinigil kong sarili ko, alam mo yan. Hanas ni Travis sa pagitan ng mga maliliit na halik na iniiwan sa kanyang balat. Pero nakakaaliw ka talaga. Sinimula nitong kalagin ang manipis na laso na nakatali sa harapan ng negligee niya. And this is a dream come true. Ang mahalikan ka, ang mayakap ka. Saglit na inalayo ng binatang sarili sa kanya at matamang minastan
ang unti-unting pagkakalantad ng kanyang dibdib sa paningin nito, habang dahan-dahang hinihila pababa ang suot niyang pantulog. Ang makita ang katawan mo. Napakagat labi na lang si Casey nang ma-realize na ganap na palang nakahantad sa paningin nito ang dibdib niya na wala ng anumang saplot. Pero dahil na rin sa alak na nainom, nagawa niyang baliwalain ang hiya sa isiping may mga mata nang nakakita sa bahaging iyon ng kanyang katawan na kahit kay Alex ay hindi niya naipakita noon. Casey, you're beautiful. God, you're really beautiful. Hanas nito habang namamasyal ang paningin sa kanyang hupad na katawan. And I'd love to touch every part of your body. Akin ka na lang, hindi ba? Pagkawikan yun, masuyong kumubkob ang isang palad nito sa isa niyang dibdib. Travis, napasinghap ang dalaga sa biglang salakay ng kung ano-anong pakiramdam dahil sa ginawa nito. And I'd love to taste it. Pagkuway tuluyang yumukhod si Travis upang ang kini ng mga labi ang isa pa niyang dibdib. Oh, hindi na napigilan ng dalaga ang mahinang ungol na tila ba nasasaktan pero hindi naman. Travis, awang ang mga labing napapasingha pa rin siya habang pabaling-baling ang ulo. Habang ang mga kamay niya ay napapahaplot sa sapi ng kama na tila ba doon nais umamot ng lakas dahil sa nadaramang panghihina sa ginagawa nitong pagsamba sa kanyang katawan. Mga daing at ungol na umaabot sa pandinig ng binata na nagsisilbing mitsa upang lalong maglagablabang ningas ng apoy na nabubuhay na sa loob nitong pagkatao. At nagsisilbing, pero ngayong buong pusong inaalok ni Casey, nagsisilbing mitsa upang palayain to ang kapusokang taglay na pilit lang nitong pinipigilan kapag harap ang dalaga. Pero ngayong buong pusong inaalok ni Casey ang sarili nito. Ngayong nasa mga palad nito ang kapalaran ng dalaga, wala na itong dahilan upang magtimpi. Kung may mga prinsipyo mang pumipigil sa binata upang huwag kuhanin ang bagay na ipinagpapalit ni Casey para sa kalayaan ni Alex, wala na itong pakialam. Ang mahalaga, nararamdaman nito na nasisihan din si Casey sa lahat ng iyon. Travis, patuloy sa pagkahibang ang diwa niya. Unaware na napapigtad na ang katawan niya sa tuwing malalayo sa katawan nito. Travis, iyakapin mo pa ako. Gusto ko ang init ng katawan mo. Lumabas na iyon sa mga labi niya bago pa siya nakapag-isip habang kumakabig ang mga kamay niya sa katawan nito. Oo, Casey, oo. Nalalong nagpahibang kay Travis. Mas mapusok na ang pamamaraan nito sa pagsamba sa kanyang katawan. Mas malikot ang mga kamay. Mas nag-uumigting ang mga damdamin. May pagmamadali na sa mga kilos upang ganap na palayain ang sarili sa mga saplot na hadlang sa nararamdamang init ng buo nitong pagkatao. Titig na titig si Casey sa kisame, habang sa tabi niya ay mahimbing ang tulog ni Travis. Nakayakap ang isang braso nito sa kanyang bewang at nakasubsob ang mukha sa balikat niya. Travis, saan mo ba ako dinala? Bakit? Ganito ang pakiramdam ko. Parang ayoko nang malayo sa tabi mo ngayong nakuha mo na ang lahat sa akin. Bahagya niyang sinulyapan ng katabi. Napangiti si Casey nang maalaala kung paano siya hinalikan ng mga labi nito sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Mahal mo ko, totoo ba yun? Pero pagkatapos nito, ano na ang gagawin mo sa akin? Gusto sana niyang gisingin si Travis upang tanungin, ngunit naduduwag naman siya. At gaano ba katutuang sinabi mo na may mahal ng iba si Alex? At bakit hindi ako nasasaktan sa isiping baka nga totoo iyon? Ilang sandali pa niyang pinakatitigan ng binata kung ano-ano lang ang kanyang iniisip.
hanggang makaramdam siya ng antok. Nakatulog siyang nakasiksik sa katawan nito upang pawiin ang ginaw dahil sa lamig ng aircon. Tanghali na nagising si Casey. Travis! Napabalikwas siya ng bangon nang hindi na manggisnan sa tabi niya ang binata. Travis! Ngunit walang sagot na natanggap ang dalaga. Umalis na kaya siya? Babalik pa kaya siya rito? Sa pagitan ng mga pagtatanong sa isip ay nag-shower na si Casey. Pagka-shower ay saglit niyang hinintay na bumalik si Travis. Ngunit nang mainip ang dalaga ay pinili niyang lisanin ang hotel suite na iyon. Natagpuan ni Casey ang sarili na patungo sa city jail. Alamin niya kung naroon pa si Alex, kung tumapad sa usapan nila si Travis, at kung magagawa niya itong mapaamin sa totoo. Alex, napahinto sa paghakbang ang dalaga nang makilala ang katipan na palabas ng city jail. Kakay? Sumigla ang mukha nito at malalaki ang hakbang na lumapit sa kanya. Mabuti at narito ka. Sinusundo mo ba ako? Pinalaya na nila ako, Casey. Iniatras ni Sir Travis ang demanda laban sa akin. Gagawin na lang daw akong star witness laban kay Elaine. Blanco ang ekspresyong nakatungaw sa mga mata niya. Sino ba si Elaine? Pagkuhay tanong niya. Siya ang babaeng mahal mo, hindi ba? Siya ang ipinalit mo sa akin? Siya rin ba ang dahilan kaya ka gumawa ng masama? Kakay, kaya ko lang naman aminin mo nga sa akin, mahal mo siya, hindi ba? Kasi, sagutin mo ng maayos ang tanong ko, siya ang mahal mo, hindi ba? Totoo ang sinabi ni Travis na hindi mo ako minahal. Oo, totoo. Mahal na mahal ko si Elaine. Siya ang babaeng gusto ko makasama kaya akong nagnakaw. Pero ngayong nakilala ko na siya, gagawin ko ang lahat para makulong siya. Talaga? At paano na ako? Kung mapapatawad mo ako, babalikan kita. Tayong dalawa na lang uli. Sinabi sa akin ni Sir Travis na kaya niya ako pinakawalan ay dahil sa pakiusap mo. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang babaeng maaring magmahal sa akin nang higit sa anupang bagay sa mundo. Pagkakasal tayo, Casey, kapag tapos na ang kaso. Mabubuhay tayo ng tahimik sa isla at hindi. Salamat sa alok mo pero hindi na kita mahal. Casey, hindi naman kita minahal eh. Kaya lang, ikaw lang ang naroon habang nasa isla tayo. Kagaya mo, wala lang akong mapagpilian. Pero ngayon, natiyak ko na, hindi kita mahal. Casey, nagtatampo ka lang. Hindi ba? Ayoko mawala ka sa akin at nang araw na nilisan mo ang isla, nawala na ako sa iyo. Nang araw na iyon, itinapon mo na ang isang babaeng may kakayahang magmahal sa iyo. At salamat, pinalaya mo ako dahil hindi ikaw ang lalaking dapat kong mahalin. Casey, good luck sa pagbabagong buhay. Sana magising ka na sa katotohanan na hindi nabubuhay ang tao sa pera lang. Iyon lang at humakbang na siya palayo rito. Sandali. Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko para mabawi ka? Wala. Wala ka nang magagawa dahil hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Sino? Si Travis. Ha? Siya ang lalaking para sa akin, hindi ikaw. Iyon lang ay pinagpatuloy na niya ang paglayo rito. Sandali. Ngunit hindi na niya pinansin ang pagtawag nito. Bakante ang kamang kanina lang ay iniwan niyang kinahigaan ni Casey. Umalis na siya. Sinalina ni Travis ng alak ang hawak na kupeta. Tsak na nagkita na sila ni Alex. Pahinamad na naupo sa malambot na sofa ang binata. Babalik ka rito, Casey. Alam ko, babalikan mo ko. Hindi mo ako matitiis dahil ako na ang mahal mo. Hindi ako manhid. Naramdaman ko kung paano ka tumugong kagabi sa pag-ibig ko.
Naramdaman ko kung paano ako binaliw sa pag-ibig na pinagsaluhan natin. Alam ko, hindi yun dahil sa pagnanais mong palayain ko si Alex. Diretsang tinungga ni Travis ang alak sa kupeta. Travis, bakit umiinom ka na? Hindi ka pa kumakain ah. Aha? Napaayos ng upo ang binata. Casey, kanina ka pa? Oo naman, kanina pa kita hinihintay. Humakbang siya palapit dito. Bakit? Bakit? Natatawa at walang babalang na upo siya sa kandungan nito. Itinatanong pa ba yun? Aha? Travis, ano ka ba? Lagi ka nalang nagugulat. Isang mabilis na halik sa pisngi nito ang iginawa niya. Kasi po, wala akong kasabay na maghapunan ano. Ibig mong sabihin dito ka uli matutulog? Bakit ayaw mo ba? Ha? Hindi. Gusto, nagsiselos ka na naman ano? Akala mo siguro kay Alex ako sasama kung mumalaya na siya? Nagpaalam lang ako sa kanya. Kaya ako nagpunta sa city jail tapos bumalik na ako rito. Bakit? Dahil alam kong babalik ka rito. Hihintayin mo ko. Huwag ka nang magselos kay Alex ha. Break na talaga kami. Ayoko na sa kanya. Bakit? Puro ka naman bakit. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Ikaw na ang mahal ko. Talaga? Talaga? At ayoko na ang maraming paliwanag. Isang tanong, isang sagot. Totoo ba yung sinabi mo kagabi na mahal mo ako? Oo naman, kaya nga. Then, patunayan mo. Huwag mong sabihin. Ganoon? Ganon. Okay. Pagkawikan yun ay nangkin ni Travis ang malabi niya na agad niyang tinugon. Kay dali talagang natuto ni Casey. Kay daling natuto ng probinsyanang natuto magmahal. Wakas. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, at i-share po ang video ito. Salamat po.